here's the loose toy that we're going to review for today. This is the Jakks Pacific movie Durathan. And again, nakuha ko na lang ito ng loose na. I think pinang-trade ko yata ito dun sa isa kong King Kong na figure. So let's check na yung kanyang pinaka-details. Okay, nice. Ang dami ha. Ang dami din yung details ha. Dito pa lang sa hair niya, yung mga accessories. Ang ganda rin ng eyes niya. Medyo buhay na buhay din yung eyes niya. Then, ayan no, sa kamay oh. Grabe yung mga accessories. Accessories na permanent na. Hindi yung accessories na pwede mo pang tanggalin. Other than dito sa pinaka-axe niya. Pero, look at those details. Ganda. Ito nyo yung nasa skirt niya. Ang daming details. Yung iba nga, hindi na na-paint oh. Pero makikita mo pa rin yung pinaka-details niya. Even yung kanyang boots. Yan, ganda. Side, sa likod. Yung hair niya, yung mga naka-braids niya dyan. And then, ganda rin yung boots niya sa likod. Okay, overall, ganda. And, check na rin natin itong kanyang nag-iisang accessories, which is yung kanyang axe. Yan ang itsura niyan. At least painted yung hawakan. Yan yung pinaka-details ng axe niya. Nice. Ganda rin. Okay din ha. Okay din yung details. Na para sa articulation dito ni Durathan, yung head niya, wala akong gaanong ma-articulate dito sa head niya. Wala siyang look up and down. Totally walang articulation yung pinaka-head niya dito. Yung kanyang creed moment, meron naman siyang arms wide open kahit papano. And then, yung pinaka-shoulder niya na yan, pwede ma-rotate, 360. And then, next na articulation niya is dito na sa kanyang elbow. Meron siyang elbow bent ng konti. Ayun lang. Yan yung straight, ayan yung bent. So, parang hindi ganun kalaki yung difference ng straight and bent niya na elbow. After niya, dito na sa kamay niya, naro-rotate siya ng ganyan. And then, yung kamay niya, magkaiba rin ha. Yung isa is medyo close fist para sa kanyang weapon wielding na hand. And yung left niya is naka-open palm lang yan. Next articulation niya, dito na sa kanyang pinaka-waist na naro-rotate naman, 360 pero wala nang any ab crunch. Yung kanyang legs, wala siyang any bandam split. Meron siyang konti. Akala mo na open lang yung legs niya. Pero kasi dito lang yun sa connection ng pinaka-legs niya. Ayan, pwedeng mapop off yan eh. So, wala siyang side articulation ng legs. Yung pinaka-high kick nga niya, halos wala na rin kasi nga, hindi naman na-articulate itong pinaka-skirt niya dito. So, pag inangat mo yung paa niya ng ganyan, hindi angat to. So, it's either hindi talaga naangat yung pinaka-legs niya or humaharang lang itong pinaka-skirt natin. Pero, doon sa knees niya, meron naman ng konti. Halos pareho doon sa elbow niya. Yan, ganyan lang yung pinaka-articulation niya dyan. Sa paa, wala nang any articulation. Yung kanyang pinaka-weapon, again, dito lang yan sa right arm niya. Dito lang yan. Pwedeng maikabit. Na para sa height dito ni Durathan, ang height niya is around 6.5 inches lang siya. Maganda yan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figure tulad ng ating Viking, He-Man, Marvel Legends, KO version, Hulk, our MCF, Doomsday, and our 3.75 Jurassic World Hammond Collection Dr. Ellie Sattler. So yan ang ating height comparison. Regarding sa price ng mga Jakks Pacific na mga Warcraft movie figure, hindi ako sure kasi nga again, itong sa akin is trinade off ko lang sa isa ko lang din figure. Pero sabi nung pagkuhaan ko, parang gusto niya daw ibenta ito ng around 500 to 750 yung price. There you have it now guys. Ito na ang ating Jakks Pacific figure na si Durathan from Warcraft movie. To be honest guys, medyo disappointed ako sa figure na ito kasi parang ina-expect ko na fully articulated din siya. Pero yun nga, malaking downside sa akin is yung articulation niya. Aesthetically speaking, maayos eh, maganda eh. Ang ganda na ng presentation niya, parang movie accurate din naman siya. And ang ganda ng mga little details na binigay sa kanya, yung mga chains, yung mga tali, and every little accessories na binigay sa kanya, ang ganda eh. Pero again, I'm more into a playing yung mga figures ko talaga. So nandun ako sa playability nila. And then pag ganito lang yung figure ko, parang kamay lang, gumigiling-giling ng ganyan, kulang yung elbow bend, walang articulation sa paa, even yung head articulation, wala rin. So parang hindi ko ganun na-enjoy talaga yung mga figures ko. Given na maliit lang din pala ito, 6.5,
And akala ko papantay siya ng height kahit papano sa mga Masterverse figure ko. Pero again, masyado siyang maliit. And yun, parang na-disappoint talaga ako na bakit kinuha ko pa ito kasi parang wala akong ibang mapaggagamitan for this figure. Pero in the future, I don't know, baka meron akong mapaglagyan na mas mabagay itong figure na to sa specific na collection ko.